praise. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Take 1 lang po yun. So ito pang ating take 2 at reality na po ito. Muli magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating online service. And sa lahat po ng ating mga viewers, kindly click that share button para po makita po ng ating mga online friends, sila po ay mabiyayaan ng salita ng Panginoon sa gabing ito. So pasensya na po kanina dahil nagkaroon po tayo ng technical error, pero sa biyaya ng Panginoon, kayang-kaya po natin. Amen, ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang tulong. And paki-comment din po ang inyong mga reactions, mga comments sa ating comment section at mamaya i-acknowledge po natin yan sa ating shout out. Alright, so yan, nagpray na po tayo kanina. Hindi lang po narinig sa live. Muli, tinatawagan ko po ang Alab Worship para i-lead po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Let's praise Jesus! Come on, hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Sabihin natin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nang buong sanlibutan, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nang buong sanlibutan, nang buong sanlibutan. Sing hallelujah! 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 Purihin mo siya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat. Nang buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin mo siya. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Purihin ang Panginoon. Ating muling sabihin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ng buong sanlibutan. Hallelujah. 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 Purihin mo siya. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Ating pumuli sabihin, itaas ang kanyang ngalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Hallelujah, sabihin mo muli natin, purihin ang Panginoon. Ng buong sanlibutan. Ng buong sanlibutan. Minsan
Purihin natin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon Ang buong sanlibutan. ng buong sanlibutan. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya. Taas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang Itaas ang kanyang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Minsan pa natin sabihin, itaas. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Dalangin ko makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ang ulan, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Minsan pa natin sabihin sa Panginoon, dalangin ko. Dalangin ko makita ka, nais mapagmasdan
sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lang. Gawin mong panalangin. Kang pupurihin, Itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. o lagi kang nanaisin. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko. Minsan pa natin sabihin, ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, Kaligayahan ko, kaganapan ko, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo.
sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang ating isigaw, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw ay tapat, ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ating sabihin yung part na yun, ikaw ay tapat, ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sabihin natin muli, ikaw ay tapat, ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Oh, ikaw lamang. Kami magtitiwala sa'yo. Sa'yo lamang. Ating muli natin sabihin sa Panginoon, lagi kang pupurihin, tatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw, for the last time, lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko 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 ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Ating ibigay ang pinakamalakas nating papuri, ang laging papuri, magluwalhati sa tunay na dakilang ating tinataas ngayong umaga. Walang iba kundi ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise God! Yan, sino po dito yung mag-amen
sa ating inawit na lagi nating pupurihin si Lord, lagi nating aawitan si Lord. Amen? Kahit this oras ng gabi. Amen? Alam ko kaninang umaga, since Sunday, no? Umawit na tayo, nagpuri na tayo sa Panginoon, pero meron pa rin tayong evening service. Amen? Hindi matatapos ang papurit pagsamba na alay natin sa Panginoon sapagkat siya ay karapat-dapat. Amen po ba? Amen and amen. Ayan po, alam ko ready na po ang ating mga buhay at ang ating mga puso na makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya naman po, pumunta na po tayo sa mga area ng ating mga bahay or kung nasan man po tayo na make sure natin na hindi po tayo madidistract para naman po ay buong-buo nating ma-receive ang word ni Lord ngayong gabi. And don't forget na i-mention po ang ating mga friends sa ating comment section and click the share button para po makita naman ng ating mga online friends. Amen, ang ating service ngayong gabi at sila din po ay mabiyayaan ng salita ng Panginoon. Kaya yun po, without further ado, tinatawagan ko na po ang ating mahal na kapatid, ang lingkod ng Panginoon na maghahayag ng kanyang salita, walang iba kundi si Ate Grace, Mary Grace Carino. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po. Ayan, hallelujah. God is good. All the time, and all the time, God is good. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sadyang napakabilis po, amen, ng araw. And bukas, September 1 na po bukas, amen po. At sadyang napakabuti ng Panginoon, amen. Nananatiling tapat ang ating Diyos, amen. Parang kailan lamang po, nag-celebrate tayo ng Christmas, nag-celebrate tayo ng mga birthdays natin. Ngayon, magbo-birthday ulit tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, and shout out po sa lahat po ng mga kasama namin ngayong gabi. Ayan, mga nanonood po na mga kapatid natin sa live. Ayan, purihin po ang Panginoon and praying po na mag-stay tuned po kayo hanggang sa matapos po ang gawain ng Panginoon sa gabing ito. Amen? Ayan, hallelujah. So, kumusta po kayo? Amen. Matagal-tagal po tayo na hindi nagkita sa live. Amen. Dito po sa atin pong OBS sa gabi. Amen. And hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil muli, amen, magkakasama tayong muli sa gabing ito. Amen po. Ayan, hallelujah. So, before po tayo, mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po munang lahat ay manalangin sa ating Diyos. Amen. So inaanyayahan po tayong lahat na kung saan man dako tayo, halimbawa nasa kwarto po tayo, amen, nasa safe na lugar po tayo, or kahit nasa biyahe tayo na nakatune in po tayo ngayong gabi, amen. So manalangin po tayo. Sabayan niyo po ako sa maikling panalangin na ito para sa ating Panginoon. Ayan, hallelujah. Yes, Lord. We bless your name. Good evening, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Na muli, O Diyos, niloob mo po sa buhay na ito. Panginoon, salamat po sa buong araw, O Diyos, na sinamahan mo po kami sa gawain mo, O Diyos. Salamat sa pagkakagamit mo sa aming buhay, O Diyos, sa buong araw, Panginoon, Lord. Hindi namin maramdaman ang pagod dahil punong-puno ng presensya mo ang puso namin, O Diyos. Lord, sa gabing ito, patuloy kami na nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Panginoon, sa oras na ito, amin pong hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang kapatawaran ay patuloy na igawad mo sa amin, O Diyos. Lord, sa oras na ito, ikaw po ay aming pinupuri, pinapasalamatan, itinataas, O Diyos, na sa gabing ito, Panginoon, ay ikaw ang manguna sa gawain na ito. Lord, ikaw ang maitaas. Gamitin mo lamang po ang buhay ko, itago mo po ako sa iyong banal na likuran at tinig mo, O Diyos, ang marinig sa gabing ito. Saan mang dako, Panginoon, nakikinig ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, ang aking mga kamag-anak, Panginoon, Lord, gabayan mo po sila at Panginoon, bigyan mo po ng kapangyarihan ang iyong salita, ang panalangin na ito para sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Lord, we pray, I pray, Panginoon, na sa oras na ito, ang internet connection, Panginoon, ay maging stable saan mang dako ng mundo. And I pray, Panginoon, hallelujah, na kung kahit saang lugar, Panginoon, na maabot ng OBS na ito, Panginoon, ay dalangin ko po, O Diyos, na
abutin mo ng iyong salita, abutin ng kapangyarihan ng iyong salita, O Diyos, ang mga makakapakinig nito. Walang ibang maitataas, Panginoon, kundi ang dakilang pangalan mo lamang. Lord, sa oras na ito, ipinapasakamay ko po sa iyo ang gawain na ito, Panginoon. And Lord, itinitiwala sa mapagpala mong kamay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ng bawat isa, manahan ka ng patuloy sa buhay kong ito, Panginoon. And Lord, ikaw lamang ang siyang maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. So, sa mga kasama po natin ngayong gabi, sa oras na ito, kung nasaan man kayo, atin pong ilabas ang ating mga Biblia, ang ating mga book note, ang ating pong mga ballpen, para tayo, pag may narinig po tayo, amen, na nag-quote ng ating puso, amen, ay maisusulat po natin. And then, para po may babalik-balikan po tayo, amen po, every time na may free time tayo, ayan, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Mag-meditate po tayo, ayan. Hallelujah. So sa gabing ito, ang pamagat po ng ating pag-aaralan is patungkol po sa kakontentuhan. Ayan. So ang pamagat po nito is contentment, a sign of humility. Amen. Hallelujah. So ito po ay kinuha natin, amen, sa aklat po ng Filipos, chapter 4, verse 11 to 13. Ayan, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi po niya dito, Filipos chapter 4, verse 11 to 13. Ang sabi po niya dito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Amen. Ang sumulat po nito is si Apostol Pablo po. Ayan. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Sabi niya sa verse 12, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, amen? Ang managana o ang maghirap. 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan, purihin po ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Kung mapapansin po natin, amen, na ito pong aklat ng Filipos ay sulat po ito ni Apostol Pablo nung siya po ay nakakulong. Amen. Alam naman po natin na si Apostol Pablo nung siya po ay hindi pa nakakilala sa Lord, persecutor siya. Amen. And nung na-encounter niya ang Panginoon, ito marubdob siyang ginamit ng Panginoon to preach the gospel, and then para ipahayag sa maraming tao ang salita ng Panginoon. And naglakbay siya sa maraming mga lugar para lamang po maipahayag ang salita ng Diyos. Amen. So mapapansin natin na pag binasa po natin ang aklat ng Filipos, amen, makikita natin dyan na nung panahon na nakakulong ang ating Apostol Pablo po, ayan, grabe po yung pagmamahal niya sa mga taga Filipos. Amen. Very humble leader talaga. Amen po. Mapapansin natin na talagang nung na-encounter po kasi niya ang Panginoon, talagang andoon po yung buong buhay na niya is inialay na niya sa Lord eh. Wala na siyang ibang inisip, kundi ang paglingkuran, ipahayag ang gospel ng may katapangan. Katapangan meaning andun po yung talagang ang gusto niya is yung maihayag ang salita ng Diyos upang marami ang makakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ayan. Sa kanyang paglilingkod, naranasan niya ang iba't ibang uri ng pagsubok. Ang matindi na dito is yung ito nga po, yung ibinilanggo siya eh. Amen? And then habang siya po ay nakabilanggo, amen, andun po yung naiisip niya. Amen? Ang nasa isip niya yung mga kapatiran sa Filipos, dito po sa aklat na ito. Nandun po yung alam naman niya sa sarili niya na kahit wala siya
sa oras na yon, physically, alam niya na ang Panginoon, ang banal na espiritu ay kasakasama nila. Although marami ang mga nakapasok na mga nagtuturo ng mga maling katuruan, pero andun pa rin yung pagtitiwala niya sa Panginoon na ang mga binahaginan niya ay hindi sila malilihis. Amen? Kaya andun po yung kahit nasa kulungan siya, nagtitiyaga siyang sumulat sa mga taga-Filipos para lamang maabot sila at mapaalalahanan po bilang mga nakakilala sa Panginoon dahil alam niya kung gaano kahirap ang mag-backslide. Wala nang magba-backslide. Amen? Hallelujah. Magkakaroon po tayo ng kakontentuhan na sa pananatili sa piling ng Diyos. Amen? So sa gabing ito, makikita din po natin kasi sa aklat na ito na ang mga taga-Filipos, sila yung natatanging iglesia na nung panahon po na si Apostol Pablo ay bago pa lang mangaral, amen, nung nag-uumpisa pa lamang siyang mangaral is ang mga taga-Filipos po, yung mga taga-Filipos, sila po yung natatangi na mga lingkod doon, mga pinapastulan niya na sila yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ni Apostol Pablo. Hindi dahil sa tamad siya, hindi. Andun po yung malaking puso nila para ma-provide yung pangangailangan ng Apostol Pablo sa panahon na ito. Amen? So kaya niya nasabi dito sa verse na ito na naranasan daw po niya ang managana, ang maghikahos. At nakita niya yung sikreto. Amen? Yung sikreto po sa kalalagayan sa buhay, kung paano ang masiyahan sa anumang kalagayan ng buhay niya. Amen? So, pag sinabi nating contentment, ito po ay sa Tagalog, kontento, simple ka lang, ganon, na kahit na wala sa iyo ang mga material na bagay o anumang mga kayamanan dito sa mundo, basta't alam mong may Diyos ka sa buhay, ramdam mo ang kakontentuhan sa buhay, wala nang hahanapin pa. Amen? Hallelujah. Parang kapag nandun ka na pag lagi kang nasa presensya ng Lord, parang ang gusto mo yung manatili na lang lagi, wala ka nang gagawin kundi manatili sa presensya ng Panginoon. Amen? Pero pwede naman, kahit na busy tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga pamilya, mananatili naman tayo sa presensya niya. Kayang-kaya nating umawit, kayang-kaya nating manalangin, ano man yung ginagawa natin. Amen? Sabi niya dun sa awit kanina na, ikaw ay sapat, wala nang iba, kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Amen? Alam niyo po kapag ang puso natin sa bawat araw ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus, kahit na nagtatrabaho tayo, andoon yung habang gumagawa tayo, umaawit yung puso natin sa Panginoon. Alam niyo po, damang-dama natin yung kakontentuhan sa buhay. Na kahit na pumasok ka, wala kang baon na ulam, amen, ulam, o di kay wala kang baon na yung kakainin mo, pamasahin mo lang yung dala mo, amen, andoon yung parang okay ka lang, amen. Dahil alam mo na ang Panginoon talaga kikilos yan to provide. Amen? Hallelujah. Yung tipong kahit na wala kang pera, amen, pero hindi naman hahayaan ng Diyos na ang mga anak niya ay mawawala ng pera. Bagkus andun yung patuloy na provision ng Panginoon. Yung tipong kahit na may gusto kang bilhin, pero hindi naman importante kasi yun. Amen? Andun yung kontento ka lang. Amen? Andun yung nagagawa mo pa ring magpuri sa Panginoon, nagagawa mo pa ring yung maglingkod sa Panginoon ng may buong kagalakan dahil sa nararanasan mong kakontentuhan. Amen? So sa pag-aaralan po natin sa gabing ito, paano natin malalaman na ang kakontentuhan sa buhay ay sign ng kababaang loob? Kasi po ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay contentment, a sign of humility. Amen. Hindi talaga nawawala yung humility. Kaninang umaga, nadaanan din po natin yung humility. Ngayon, humility na naman. Amen. Kasi po itong kababaang loob, kailangan talaga natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. Kasi sa pamamagitan nito, kapag tayo po ay mapagpakumbaba palagi, amen, andoon po yung ang Diyos nalulugod sa atin. Amen. Isa po ito kasi sa mga katangian ng Panginoong Jesus na nais niya na magaya po natin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga lingkod. Amen. Na anuman yung kalalagayan natin sa buhay, gusto niya andoon yung
pagiging mapagkumbaba po tayo. Ano man yung nakamit natin sa buhay, ang gusto niya is lagi tayong mapagpakumbaba. Kaya nga po, ang contentment and humility, dapat laging magkadikit yan. Hindi pwedeng idikit natin, pwede namang idikit natin yung, hindi talaga pwede pag ididikit natin ang pride. Amen? Hallelujah. Tanggalin na natin yun, wala na yun. Amen? So, paano natin malalaman na ang kakontentuhan sa buhay ay sign ng kababaang loob? As I meditate this, amen, nakita ko po yung sa pagiging kontento, pag kontento ka sa buhay mo, amen, andun po yung nai-enjoy mo yung, ang pagiging kontento sa kasalukuyang kalagayan mo, i-enjoy mo lang. Halimbawa, yung may pinagdaraanan ka, amen. Halimbawa na lang, gaya nung namatay po ang lola ko nung nagdaang buwan po. Sabi ko, Lord, alam mo yung kalalagayan ng lola kong ito. Single siya. Sabi ko, wala siyang anak, ha? Sabi ko sa kanya. Kasi pag nakikipag-usap ako kay Lord, may time na talagang, yung natural lang akong nakikipag-usap talaga sa kanya. Sabi ko, Lord, alam mo yung kalalagayan ng lola kong ito. Sabi ko sa kanya, i-enjoy namin yung kalagayan ngayon na nagdadalamhati kami. Sabi ko sa kanya. And Lord, alam ko naman na magpo-provide ka. And sa biyaya naman po ng Panginoon, hindi nagpabaya ang Diyos. Sabi ko, ini-enjoy namin ang moment na ito. Kahit na andoon yung masakit, syempre, pero kailangan, andoon yung i-enjoy mo lang. Hindi ka kailangang mag-focus doon sa problema. Kasi kapag nag-focus ka doon sa problema, mahirap malutas parang madidrain ka. Mas lalo kang malulugmok, bagkos ang iisipin mo yung solusyon, kung paano masusolusyonan sa biyaya ng Panginoon. And sa biyaya po ng Panginoon, talagang bumuhos ang pagpapala ng Diyos, bumuhos ang pabor ng Diyos sa pamilya, sa pamilya namin nung namatay po yung lola ko. And salamat sa Panginoon dahil talagang kapag ini-enjoy po natin ang kasalukuyang kalagayan natin sa buhay, ang Lord ang kikilos sa lahat. Yung tipong pinasakamay mo na lahat, ang dami mong panalangin, pero ni isa hindi pa naman yung tinitugon ng Lord. Ibigay mo na. Hayaan mo na si Lord na doon, ipasakamay mo na para hindi ka mapagod. Amen? Kasi kapag iniisip mo nang iniisip tapos wala pa ring resulta, mapapagod ka. Amen? And then, paano natin malalaman na ang kakontentuhan sa buhay ay sign ng kababaang loob? Amen? Huwag po tayong maging mapagmataas. Pagiging payapa sa buhay. Sabi niya dito sa Filipos 2, verse 3 to 4, sabi niya, basahin po natin. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Pagiging payapa sa buhay, hindi yung nagmamataas po tayo. Amen? May pagkakaisa, maging sa pamilya. Amen? Kapag ang isang pamilya ay may spirit of contentment, amen, kung ano yung inihain, hindi na yan magrereklamo, hindi na yan maghahanap ng kung ano-ano. At kung tayo po ay pinalaki ng ating mga magulang na simple lang, amen, hindi tayo mapaghanap, amen. Bagkus ipagpapasalamat natin kung ano yung mga ibinigay ng Diyos na mga pagpapala at biyaya sa mga oras na yaon, sa sitwasyon na yaon. Amen? Kailangan po maging open po tayo sa mga biyaya ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Mapagpasalamat, hindi mareklamo. Amen? Dapat marunong po tayong mag-appreciate ng mga bagay na meron tayo. Dapat ini-enjoy po natin iyon. Amen? Hindi naman masama na yung mangarap. Amen? Pero kung hindi pa yun yung perfect time para makuha mo yung pangarap na yon, yung bagay na yon, hindi mo kailangang mag-first move palagi. Amen? Ask the Lord kung ito nga ba ay kalooban niya. Halimbawa, gusto mong bumili ng appliances. Hallelujah. Appliances, wala ka pa namang pambili. Hindi mo kailangang mangutang para ipambili ng appliances. Gaano nga ba ito kahalaga sa iyo?
Amen. May mas mahalaga pa yung pagkain. May appliances ka. Amen. Pero wala kang bigas. Mahirap yun. Amen. Hallelujah. Kanin mo may, appliances mo, agaman nayari. Alam niyo po, may naging experience ako sa bagay na ito nung time na nabubuhay pa ang asawa ko po. Nasa Manila kami. Alam niyo naman po ang buhay sa Maynila. Amen. Lahat, binibili lahat, binabayaran. Kakabayad mo pa lang ng renta ng bahay, may utang ka na ulit. Amen. Kakabayad mo pa lang ng tubig, ng kuryente, may utang ka na ulit. Amen. Napakahirap po. And then one time, nung siya po ay sumahod na, ako kasi hindi ako yung palatanong. Hinihintay ko kung ano yung iaabot niya. Wala talaga siyang inabot. Oras na nang, umuwi na siya ng bahay. Sabi ko, nung time na yun, bakit kaya wala pa rin siyang inaabot? Tahimik. Pero alam niya kasi na magagalit ako kapag sinabi niya yung totoo. And then, sabi ko, Lord, grabe, bayaran bukas ng ganito, ganyan. Wala kaming ganito, ganyan. Alam mo yan. Alam niyo po, nung time na gabi na nag-usap kami, ganyan, sinabi niya na ibinili niya ng cellphone. Ang sabi ko, nagalit ako. Duga, yung cellphone ang kainin mo. Hallelujah. Patawarin ako ng Panginoon ng mga oras na yon. Naalala ko lang po. Amen. Mas inuna niya yung bagay na makapaghihintay naman. Amen. May mas mahalaga na dapat na pagkagastusan. Amen. Hallelujah. Hindi siya naging kontento sa kung ano yung meron nung time na yon. Pero ako, ipipinat ko lang ng tan so unsasabi tad i-enjoy ko kung paano ko yan igagastos sa mga bagay-bagay. Amen. Kasi mahirap yung ipipursue mo ang isang bagay na hindi pa naman napapanahon para bilhin. Amen. May cellphone din naman ako. Amen. At saka hindi pa naman din siya yung talagang maano sa cellphone noon nung mga time na yon. Kaya nakita ko po dito na dapat maging pagiging open sa mga biyaya ng Diyos. Ibig sabihin ibig sabihin na-appreciate natin kung ano yung meron tayo sa kapanahunan, sa kasalukuyan. Amen. I-enjoy natin yung kalalagayan natin sa kasalukuyan. Amen. Kasi may takdang panahon naman po para makuha din po natin yung mga bagay-bagay. Amen. And then pag talagang ibibigay na ni Lord yon, kahit na hindi mo naman hiningi, hindi mo naman pinag-pray, kung talagang paboran ng Diyos sa'yo yun, ibibigay niya. Amen. Huwag po tayong magbadali dahil everything have a perfect time. Amen. Hallelujah. Matuto tayo sa kung ano yung meron tayo sa kapanahunan, sa kasalukuyan. Amen. So, sabi po niya dito sa Proverbs 22 verse 4. Buksan po natin sa Proverbs. Kawikaan, chapter 22, verse 4. Hallelujah. Ayun, purihin ng Panginoon. Kawikaan, 22, verse 4. Ang sabi po niya dito, ayun. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ayun, kapakumbabaan na naman. Amen. Kasi nga po, sabi natin kanina, kapag tayo po ay may kakontentuhan sa buhay, amen, andoon po yung sign ng kapakumbabaan natin. Na marunong tayo na magpasalamat sa kung ano ang meron tayo. Amen. So, ano po yung mga benepisyo ng pagiging simple lang sa buhay? Yung namumuhay ka ng simple, nai-enjoy mo yung may bahay ka kahit na maliit lang. Amen. Nai-enjoy mo kung ano yung may biyaya sa iyo ng Panginoon sa ngayon. Amen. Nai-enjoy mo yung trabaho mo na ibinigay ng Panginoon sa ngayon. Amen. Hallelujah. Nai-enjoy ba talaga? Hallelujah. Purihin ng Lord. Unang-una po is nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Alam niyo po, one of the benefits pag tayo po ay mamumuhay ng may kasimplihan, meron po tayong kapayapaan sa buhay. Amen. Sa Colossus chapter 3, verse 1 to 2, ang sabi po niya dun sa Colossus, buksan po natin, kung may Bible po kayo dyan. Colossus 3, 1 to 2, sabi niya, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo.
ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ituloy natin sa verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, si Kristo, alam niyo po, nung time na nandito po siya nung nagkatawang tao po siya, amen, naghahayag siya ng word ni Lord, lakad-lakad, di ba? Walang sasakyan noon, sige lang lakad, amen, hallelujah. Andun po yung, kontento siya, kung kapag pinatuloy siya, pinakain siya, mapagpasalamat siya, amen. Dito po, ang sabi niya dito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Amen. Ibig sabihin, para magkaroon po tayo ng kapayapaan, amen, kailangan yung puso po natin, yung isip natin, dapat nakatuon kay Lord. Hindi ibig sabihin na lagi, yung sa lahat ng oras, amen, na araw-araw na lang, Ate Grace, mananalangin ako, maghahayag lang ako ng word. Hindi naman. I mean, ano man yung ginagawa natin, dapat ang sentro ng heart at puso natin, si Lord palagi. Kasi kapag tayo po ay may ginagawa, halimbawa sa bahay, busy po tayo sa paggawa ng mga gawaing bahay. Nandun po na kapag may ginagawa tayo, nag-worship tayo, kumakanta tayo, ano po yung nararanasan natin? Andun po yung kapayapaan ng ating puso, kaya kapayapaan ng ating isipan, malayo tayo sa stress. Amen? Sabi niya dito sa Kawikaan 17, verse 22. Ayan, Kawikaan 17, verse 22. Buksan po natin. Ayan, hallelujah. Purihin ang Lord. Kawikaan 22, verse 17. Ang sabi po niya dito, ayun, Kawikaan 22, verse 17. Saan na yun? Hallelujah. Ito po, ang sabi niya dito. Tama ba? Mali po. Kawikaan 17, verse 22. Sorry po. Ayan. 17, verse 22. Ang sabi niya dito, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Amen. Kapag tayo po ay nabubuhay ng may simplicity, amen, nagagawa natin yung maging masaya. Gaya ng sabi natin kanina, kapayapaan, nararanasan natin na kahit ang kapulay bulas mo, pero hindi hayaan ng Lord yan, na wala kang isasaing, amen. Nagagawa mo pa rin tumawa ng malakas, amen. Ang tawag dito, alam mo na kinabukasan ay wala kang ipapamasahe, kumbaga, kulang yung pamasahe mo, masaya ka pa rin, tawa ka ng tawa pa rin. Parang may Hindi, I mean yung nagagalak pa rin ang puso mo. Amen? Kasi nga, namumuhay ka ng may kakontentuhan sa buhay. Amen? Sabi niya dito, at ang malungkuti unti-unting namamatay. Ibig sabihin, gusto nating magkaroon ng mga sakit. Ayaw natin nun. Amen? Kakaisip natin, nakaka-stress na, ang tawag dito, kung ano-ano na ang naglilitawang sakit na meron ang tao. Amen? Ayaw natin nun. Amen? Gusto nating mabuhay ng yung masaya, kasama si Kristo. Amen? Sa bawat araw. Amen? Hallelujah. Nai-enjoy natin siyang kasama. Amen? Ano pa po? Isa po sa mga naunawaan ko po sa pinag-aaralan natin is kapag tayo po ay namumuhay ng simple, isa sa mga benefits is yung pagkakaroon ng malinis na relasyon. Hindi lang sa kumbaga sa ating kapwa. Amen? Kasi hindi ka maiinggit. Hindi ka magsiselos sa kapwa mo. Amen? Mananatili or lumalabas yung bunga ng banal na espiritu. Kapag malinis tayo, malinis ang relasyon natin sa ating kapwa. Syempre sa Diyos. Amen? Kasi gaya nga po ng yung 10 Commandments na sa dalawa. Amen? Hallelujah. Nasabi niya doon, love your God with all your heart, mind, and soul. Amen? Ganon din, love your neighbor as you love yourself. Amen?
Kaya hindi mo gagawin yung mga bagay na makakasama sa kapwa mo. Amen? Kasi merong malinis na relasyon. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, buksan po natin. Alam na alam po natin ito, pero buksan po natin para mas lalo po tayong ma-refresh sa sinasabi ng Lord sa book of Galatians chapter 5 verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, amen, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen? So, ibig sabihin, sabi pa niya sa 26, huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Siyempre, kapag simple ka lang na namumuhay, kahit na ano yung meron sa kapitbahay mo, hindi ka maiinggit kasi may kakontentuhan ka eh. Amen? Kahit na ano man yung nakikita mo sa kapatid mo, hindi ka magsiselos. Bakit? Kontento ka eh sa kung ano yung meron ka eh. Amen? Alam niyo po noon, panganay ako sa magkakapatid. Nasanay ako na, nabibigay lahat ng gusto ko. Amen, ng tatay ko. Spoiled ako sa tatay ko nung nabubuhay pa. And then, dumating yung time na nagkaroon ako ng kapatid. So, naging 2 kami. Okay pa eh. Nung naging 3 na, andun na po yung parang, may na sa heart ko, hanggang sa may kambal na. Hallelujah, Lord, purihin ng Panginoon. Andun po yung pagsiselos ko na kasi, tsupera na ako eh. Parang sila na lang yung nabibigyan na lang, nabibigyan lagi. Ako parang kailangan ko lang mamparaya. Amen. Pero sa pagdaan ng panahon, lalo na nung nakilala ko ang Panginoon. Amen. Doon po ako unti-unting binago ng Diyos. Naalisin ko na yung selos, alisin ko na yung inggit, lalong-lalo na sa aking mga kapatid. Kasi wag ko nang maging agkula dapat, maging katwiran may pangulo anak eh. Noon, sa akin palagi eh. Hindi na. Amen? Kaya ngayon, sabi ko sa mga kapatid ko, dumating man ang panahon, sabi ko na, kayo, maganda yung buhay nyo, tapos ako, okay lang, sabi ko sa kanila, ang mahalaga, okay kayo. Kahit si ate, kahit si ate hindi. Sabi ko, pero ang sagot nila sa akin, hindi mangyayari ang ganyan ate. Lahat tayo, sabi nila, itataas ng Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya, sa buhay na ito, tinuruan po ako ng Panginoon na patuloy na maging simple lang sa pamumuhay. Na kung ano yung meron sa akin, ini-enjoy ko po. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. And may mga bagay talaga na dumarating na hindi ko din inaasahan na talagang ibinibigay ng Diyos kahit hindi ko naman talaga hiniling. Amen? Hallelujah. Marami nang ginawa ang Diyos, kung iisa-isahin ko po, kulang ang gabing ito para maipatutuo ko po. Pero dahil ang Panginoon talaga sobrang mabiyaya. Amen? Maaring yung iba, Ate Grace, ako nga, hindi ko pa hindi pa napapanahon kapatid. May takdang panahon para ibigay ng Panginoon. Amen? Yung mga bagay na matagal mo nang nais. Pero dahil sa may mga proseso pa na dapat na daanan. Amen? May mga process pa na ipapahintulot ang Panginoon bago mo makamit yung mga bagay na minimithi mo. And then may mga times din talaga na hindi pa talaga panahon. May takdang panahon at kapag ibinigay na yan ng Panginoon, baka halos hindi mo na masalo. Amen? Dahil sa matindi na ibubuhos ng Diyos. Amen? Kapag panahon na. Amen? Hallelujah. Ano pa po? Nakita ko po na mas lalo tayong magkakaroon ng mas malaking pagkilala sa Diyos sa pamumuhay po ng simple lang. Amen? Sabi po niya dito sa Filipos chapter 3 verse 10, buksan po natin. Filipos chapter 3 verse 10. Hallelujah. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Amen. Verse 11, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Si Apostol Pablo po, yung nagsabi nito. Amen. Dahil nga, gaya ng sabi natin kanina, amen, na naranasan niya yung sikreto,
kung paano mamuhay, amen, ng maghikahos, managana. Kaya wala nang ibang nasa heart niya, kundi ang makilala ang Diyos. Amen. Alam niyo po, isa dapat sa mga natin, goals or isa sa mga ninanais talaga dapat isa sa mga hinahangad natin sa bawat araw is yung makilala natin sa bawat araw ang ating Panginoon. Amen. Kahit paano makikilala, Ate Grace, yes. Andoon na yung nagbabasa tayo, nagpipray tayo. Okay, sabihin natin, nag-o-obey tayo. Amen? Nagpapakita tayo ng kabaitan sa iba, ng kabutihan sa kapwa. Pero alam niyo po yung the best, na mas lalong makikilala natin ang Panginoon, is yung maranasan natin sa sitwasyon si Lord. Amen? What I mean, ang tawag dito is yung maranasan natin yung pagkilos ng Diyos doon sa mga bagay na napaka-imposible, pero posible sa Lord. Amen? Alam niyo po, nung time na ito na naman po yung lola ko ulit, yung magwa 100 po sana, pero hindi niloob ng Panginoon. Okay lang, Lord, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, nung time na talagang, siyempre, kailangan ng pera. Yung tita ko, umiiyak, ba't kayo umiiyak? Hanggang po yung kwarta, no? Bubuhos ang pagpapala ng Diyos. Sabi ko sa kanila, God will provide, sabi ko. Tapos, nung alam niyo po, may isang tao talaga na, kung wala yung tao na yon na itinuro ng Diyos para lapitan, wala po kaming magagawa sa oras na yon. Kilos ng Panginoon, amen? Nung time na sabi ko, hindi magagawa itong paper na ito, ganito, ganyan. So, sabi ko, Lord, kung ano yung kalooban mo sa araw na ito, malapit ng libing ni Lola, let your will be done. Hindi ko po alam na yung tao na yun na itinuro ng Panginoon para lapitan, binabantayan kami. Kung baga nanganto, no antoy galaw mi, no panon mi, yan narisulbaan ima na problema. Natan, nanamay kin, nasa isip ko parang uwi na lang, ganon. Pero, nag-chat ako doon sa tao na yon. And then sabi niya, alam mo ba na binabantayan ko kayo? Nanganto kami manaya, amen? Yung kumbaga, warman labat at paligid, agawang papanangnang. Anong time na hindi ko na alam yung gagawin ko, Lord, bahala ka na, sabi ko. Siya yung kumuha ng paper na yon. And then, iyon, talagang naganap yung nais ng Lord sa araw na yun. Yung provision ng Panginoon, sabi ko, Lord, napaka-imposible na kung hindi ko ito magagawa talaga. Pero salamat sa kapangyarihan mo dahil ikaw ang kumilos, Panginoon. Sabi ko, yung mga imposibleng bagay, Panginoon, Lord, sa iyo posible. Sabi ko sa Lord, Lord, maraming salamat. Kaya kaya kahit na anumang mangyari, inilibing ang lola ko ng araw ng linggo, mas pinili ko pa rin na magpuri sa Panginoon dahil ang Lord lang, amen? Kulang po, amen? Kulang pa yung pagtaas ko ng kamay, kulang pa yung pasasalamat ko sa Panginoon, amen? Kumpara doon sa ginawa niya, amen? Kaya the best po, na ang pinaka-the best po na maranasan natin yung kilos niya. Amen. Napaka-the best po yun. Yung hindi mo na kaya, pero ang Lord nililift ka niya. Amen. And then sa araw na yon yung problema nalutas. Amen po. Grabe ang Lord. Kaya, simplicity, amen, will lead us to humility. Amen. God's favor is always in us. Amen. Lalo na doon sa mga tao na talagang nagsisik sa Panginoon. Amen. Naghahanap sa Panginoon. Amen. Yung hindi ka na makapagsalita kapag nananalangin ka dahil puro iyak na lang, yung luha mo na lang. Amen. Yung nakikita ng Diyos. Amen. Gaya ng na-example natin kanina, doon sa point number 1 po natin na gaya ni Ana. Amen. Na kinukutsa ni Pinena kasi wala daw anak. Amen. Pero anong ginawa ng Lord? Amen. Biniyayaan siya. Amen. Grabe. Ang panalangin talaga. Ayan. Sa pamumuhay po natin ng simple lang, na walang pagmamataas. Amen. Mas lalong magpapakilala ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kasi nga, very close siya sa mga taong mapagpakumbaba. Amen. Although may mga times na umiiral pa rin sa atin yung nagmamataas tayo, pero ang tinagagawa tayo, lumalagapak tayo. Amen?
Kaya nga, sabi sa kanyang salita, ang mga mapagmataas ay ibinababa ng Panginoon at ang mga mapagpakumbaba ay itinataas ng Panginoon. Amen? Kaya nga dito si Apostol Pablo, nakita ko yung grabe yung heart niya. Amen? Grabe yung humility ng heart niya. Amen? Na kahit na ano man yung sitwasyon niya. Amen? Sa mga panahon na siya ay yung nakabilanggo. Amen? Mas palagi niyang pinipili yung makilala niya sa bawat araw ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Yung mga itinuro ng Panginoong Jesus, ng mga panahon na kasakasama siya nila physically. Amen? Andoon yung tinandaan to iraraman niya bangat ng Jesus. Amen? Talagang in sa buhay to. Kaya ang salita ng Panginoon, kapag ito po ay ina-apply natin sa ating buhay, amen, sa ating pang-araw-araw na buhay, mapapabuti po tayo. Amen? Na sa pang-araw-araw po nating buhay, andoon po yung si Jesus. Amen? Yung tinitibok ng puso natin, ano man yung ginagawa natin. Amen? Na nagre-rely tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Nagre-rely tayo sa kilos ng Panginoon. Nagre-rely tayo sa kung ano yung will ng Panginoon. Amen? Mapapabuti po tayo. Hindi yung no inunaan tila, so kinto, kilos to, tayo po yung mag-fail. Amen? Gaya nga po ng sabi ko kaninang umaga, ang daming beses na sumuway po ako, ganon. Ang daming failure na nangyari sa buhay ko. But then dumating ang panahon na ibinangon tayo ng Panginoon, ang Diyos, ang kumilos, anong ginagawa niya? Patuloy na nararanasan ang kapangyarihan, ang pabor ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya sa gabing ito, alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Lord, alam mo yan na lagi kong prayers na dalangin ko yung lahat ng kamag-anak ko, Panginoon, kung ano yung nararanasan kong kakontentuhan sa buhay na ito, sabi ko, gusto ko, Lord, yung maranasan din nila. Yung hindi na naghahangad pa ng kung ano-anong bagay. Gusto ko kung ano yung meron sila, i-enjoy lang. Hindi yung ang dami-dami pang hinahanap. Amen? Kahit na may maganda tayong trabaho, kung ano yung kaya, kung ano yung nararapat lang, i-enjoy po natin iyon. Amen? Hallelujah. Kasi din naman, lagi nating tatandaan na lahat ng pinaghihirapan natin dito sa mundo, walang kabuluhan kung hindi si Kristo ang pinag-aangklahan natin. Amen? Mapapagod tayo. Amen? Madidrain tayo. Amen? Magrereklamo tayo. Amen? Hindi natin alam yung gagawin natin. Amen? Kapag tayo sobrang pagod na, walang kabuluhan. Amen? Kaya ang buhay dito sa mundo, although mahirap, mahirap talaga. Amen? Hindi ipinangako ng Panginoon na ang pamumuhay sa mundong ito ay madali. Amen? Lahat pagpapaguran natin. Amen? Pero nais ituro ng Diyos sa atin sa gabing ito, ang magkaroon tayo ng kakontentuhan sa buhay. Amen? Hallelujah. Hindi yung ipupush natin ang ipupush, yung mga bagay na hindi naman po natin kaya. Amen? Tayo rin po yung mahihirapan. Amen po? Hallelujah. So sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang andoon po yung nararanasan sa bawat araw ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Amen? Sa araw-araw na pangangailangan, andoon po yung great provisions ng Lord. Maraming beses na sabi ko, Lord, may babayaran ako sa araw na ito. Lord, sa susunod na linggo, may babayaran ako. Pero andun yung provision ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, yung sources of income na ibinigay ng Lord sa akin, talagang andun po yung nararanasan ko po. Hindi man po ganon kalakihan, pero ini-enjoy ko po. Amen? Dahil yun po yung itinuturo ng Lord sa heart ko. Amen? Purihin ng Panginoon. So, that's all for tonight. Maikli lang po yung ating pagtuturo sa gabing ito and praying po na bawat isa po sa atin ay may napulot. Amen? May natutunan po tayo sa gabing ito. And shout out po sa lahat po ng mga kasama natin sa gabing ito. Hallelujah. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ayan, nakikita ko po dyan sila Pastora Elisa Katugas, Pastora Bioli, magandang gabi po. Nakikita ko po dyan si Brother Eds de Guzman, Ramir de Galiado, ayan, Maymay Lucero,
Ayan, si Sir Franco. Hello, sir. Shout out po. Kay Richard, kay Chad. Magandang gabi sa iyo, Chad. Kumusta ka na? Ayan, purihin ng Panginoon at sa lahat pa po ng mga hindi ko po ma-shout out sa gabing ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon and praying na may natutunan po tayo sa gabing ito na salita ng ating Diyos. So, tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Yes, Lord, we bless your name. We exalt your holy name. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na itinuro sa gabing ito, O Diyos. Lord, salamat sa patuloy na kakontentuhan sa buhay na ipinaparanas mo. Salamat, Panginoon, na tunay na kapag wala ka, hindi kami makakaranas ng ganito, Panginoon. Lord, kung wala ka sa buhay namin, tunay na wala kaming magagawa. We are nothing. I am nothing without you, Lord. Hallelujah. Lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang nagmumula. Kaya naman, Lord, patuloy mo pong turuan ang puso namin na patuloy na mapagpala ang aming kapwa, patuloy na mapagpala ang iyong gawain, patuloy, O Diyos, na mapagpala ang iyong mga lingkod. Hallelujah. Lord, patuloy ka po, O Diyos, na kumilos sa aming buhay, O Diyos, sa lahat ng mga sa bawat araw, Panginoon, Lord, patuloy, Panginoon, na maranasan ang bunga ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming turuan sa bawat araw na kami po ay nabubuhay sa mundong ito. And Lord, dalangin namin na sa pagbabalik mo, madatnan mo kami, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Madatnan mo kami, Panginoon, na nasa templo mo na nagpupuri sa iyo. Madatnan mo kami, Panginoon, na humahayo at ipinapahayag ang iyong salita. Madatnan mo kami, Panginoong Jesus, hallelujah, na tumutulong sa aming kapwa. Lord, patuloy mo po kaming tulungan, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami kung paano ang patuloy na makontento, Lord, sa buhay na ito, nakasakasama ka, Panginoon, hallelujah, na wala nang ibang hahanapin pa, kundi ang patuloy na manatili sa presensya mo, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Wala nang ibang hahanapin pa, kundi ang patuloy, O Diyos, hallelujah, na maglingkod sa iyo. Patuloy mong ibalik ang apoy na unti-unting umaandap-andap, Panginoon, hallelujah. Tulungan mo po kami. And Lord, we pray, Panginoon, sa gabing ito, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Matutulog kami, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan, O God, hallelujah. Dahil sa iyong presensya, Lord, maraming salamat po. Ikaw lamang po ang aming pinaparangalan. Walang ibang mahahayag, walang ibang maitatanyag, walang ibang mapapasalamatan, walang ibang madadakila, kundi ang dakilang pangalan mo, Jesus, hallelujah. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, maraming salamat po, Ate Grace, sa salita ng Panginoon ngayong gabing ito. Ayan, isa po sa mga natutunan ko sa salita ng Lord ngayong gabi, na sinabi po mismo ni Apostle Paul, sabi niya po dito sa verse 11, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. So, basically, tayo kasing mga tao, hindi naman po natural sa atin na kontento na tayo agad. Amen po ba? Kasi gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan, kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganyan. Pero alam nyo po, ang kakontentohan ay natututunan. Amen? Katulad po ng sinabi dito ni Apostle Paul, meaning to say na natutunan niyang maging kontento. Ibig sabihin, noon, hindi po siya kontento, pero natutunan niya sa pamamagitan po ng alin. In verse 12, sinabi niya po, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ibig sabihin, naranasan na ni Paul lahat ng season ng kanyang buhay, at sa lahat ng parte na yon ng kanyang buhay, natutunan niyang maging kontento. Bakit? Kasi sabi niya po in verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I always believe po na ang tao marunong siyang makontento kapag okay na siya kay Kristo. Even yung, ano yung sabi sa kanta, yung sapat na at higit na,
Amen, si Kristo sa ating mga buhay. Ano man po yung sitwasyon, naghihirap man tayo, nananaga man tayo, pinagpapala man tayo o sinisubok. Pero kapag ang Diyos ay nasa ating mga puso, kontento po tayo dahil naniniwala po tayo na Jesus is our everything. Amen po ba? Hindi naman po masama na maghangad ng mga bagay na kailangan natin dito sa mundo, mga bagay na gusto rin nating maranasan at makuha. Amen, sa mundong ito. Hindi naman tayo pinagbabawalan dyan ni Lord Amen. Actually, si Lord, siya po ang Diyos na mapagpala. Siya ang Diyos na gusto niya managana ang kanyang mga anak. Kaya nga po sabi sa Jeremiah 29 verse 11, di ba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Ibig sabihin, hindi po KJ ang Panginoon para pasaganahin po tayo. Pero ang tinuturo po sa ating unang-una ng Panginoon, masagana man ang buhay, tayo man ay sinusubok, tayo ay makontento sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? At naniniwala po ako na kapag tayo po ay dumaan sa apoy, dumaan sa ilog, at marunong po tayong makontento, kahit tayo ay panaganahin ng Panginoon, naroon pa rin yung ating pagpapakumbaba na Lord, meron man ito o wala, sapat ka na at higit na sa aking buhay. Amen po ba? Kaya yon, maraming salamat sa Panginoon dahil tinuturuan niya tayo na makontento sa kung ano po yung kalagayan natin sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi sa kanyang salita na huwag po tayong mag-impok ng yaman dito sa lupa kasi lahat ng yan, kumbaga mawawala, sabi nga po sa kanyang salita, pero ang mananatili ay yung mga salita ng Panginoon. Ang impukin po natin ay yung kayamanan doon sa langit. Amen po ba? Na every time na tayo ay gumagawa, every time na tayo po ay nabubuhay, alam nating merong ngumingiting hari doon sa langit. Amen po ba? Much more than na yung ngiti natin dahil tayo ay nananagana sa mundong ito, merong nakangiting hari sa langit dahil pinapasagana natin ang kanyang puso kapag gumagawa tayo ng kalooban niya. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa salita niya ngayong gabi na tayo ay nire-remind niya na anuman po ang kalagayan ng ating buhay, makontento po tayo sa piling at sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen and amen. Praise the Lord. Kung tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon ngayong gabing ito, please comment in the comment section, I am blessed. I am contented in Christ Jesus. Amen. Amen and amen. Yan, maraming salamat po sa Lord sa napakagandang salita niya ngayong gabing ito. So, yan, announcement lang po ngayon ay meron po tayong physical service na nangyayari every Sunday dito po sa ating church sa poblasyon every 8:30 a.m. to 11:30 a.m. Sunday po yan. Yan, physical service. You are welcome to attend para po makasama naman namin po kayo dito sa ating church. And meron din po tayo sa Malacca, starting 9 a.m. to 11 a.m. po yan, every Sunday. And every Saturday po, nagkakaroon po tayo ng prayer meeting. You are welcome po na umattend at makasama po namin na manalangin, magpalakasan, mag-sharing ng salita ng Panginoon. Ayan, meron din po tayong Astig online service every Thursday naman po ito sa lahat ng mga kabataang Kristiyano na nais pang magpaapoy sa Panginoon. I-comment nyo lang po ang inyong mga pangalan sa comment box at sabihin nyo dyan, pa-tune in naman sis, ayan, para i-add po namin kayo sa ating Astig GC. Amen? And ano pa bang mga announcement? Meron din po tayong online Bible study sa ating main church, the Jesus Reigns Forever International Ministry Dream Center page po. I-search nyo lang po at makikita nyo ang logo ng ating main church. And subscribe nyo po and i-like para tayo ay ma-notify ng ating mga gawain. And ano ba? Ang ating online service sa ating local church naman po, Satellite Church or Bistondo, is happening every once a month. Ayan. So ngayon po, dulo ng August. Next week po, meron po ulit tayo, September 7, online service naman po yan ulit. Ayan. So, kung wala na pong announcement, wala na po ate, no? Okay na yun. Okay na po. Yan, maraming salamat sa Panginoon at maraming salamat po sa presensya ng bawat isa na nag-tune in po sa ating live. Nakita ko po dyan, nandiyan si Kali. Hi Kali, si Sir Franco. Yan, meron pa po si Sister Maymay. Hello po. Kay Pastora. Yan, nakita ko po yung comment nila. Hello po. At sa lahat po ng nag-tune in ngayong gabi at sa mag-tune in pa po, magre-replay ng live na ito. God bless us all po. Maraming salamat. At magkita-kita po ulit tayo next
Sunday. Yan, sige po, tayo ay manalangin na sa Lord. Magpasalamat po tayo sa salita niya na ating narinig sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at dinadakila sa aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng biyayang kaloob mo. Sa araw-araw, O Diyos, sapat na po yung kami po ay binubuhay mo. Binibigyan mo ng privilege, Lord, upang maging maayos pa at mas makilala ka pa namin sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, kung nakikita mo sa aming mga puso na kami po ay nag-chase ng mga bagay na nauubos, na nawawala sa mundong ito, turuan mo nga po kami na mas maging kontento sa piling mo at sa pag-ibig mo, O Diyos. And Lord, we also asking for wisdom, Lord, dahil alam po namin na plano mo sa aming buhay na kami panaganahin mo, O Diyos. Dalangin po namin na kapag kami pinagpala mo ay hindi ka namin makalimutan, Panginoon. Kapag kami pinagpala mo, dalangin po namin na magamit po namin ito, Lord, para sa ikapupuri ng dakila mong pangalan, O Diyos. Hindi po kami maging makasarili, hindi po kami maging sakim, O Diyos. Bagkus, habang kami pinagpapala mong lalo, kami po ay lalong maging mapagpakumbaba sa iyong paanan, Panginoon. At kami, kung kami naman po ay sinusubog, talangin po namin na patuloy po kaming magtiwala sa iyo at hindi magbago ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa lahat po ng mga nakinig, Lord, sa gabing ito, selyuhan mo nga po ang aming mga napakinggan ng iyong presensya. Lord, ito po'y itimo mo sa aming mga puso. Hindi po namin ito makalimutan sa lahat po ng sitwasyon ng aming mga buhay. Maging sa ginamit mo pong speaker, sa gabing ito, patuloy na pagpalain mo po siya ng higit pa po sa kanyang inaasahan, O Diyos. Maraming salamat, Lord God. Patuloy po namin ibinibigay sa iyo ang lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, sige po, tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Muli tinatawagan ko po si Ate Grace. Ayan, purihin po ang Panginoon as I declare the promise of God, as I declare the word of God sa gabing ito. Sabihin po natin at tanggapin po natin ng may buong pananampalataya. Sabihin natin, I receive. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom, shalom, and good night, everyone. Ayan, purihin po ang Panginoon and we love you with the love of the Lord. Good night po.